Kamusta pong muli mga kababayan? Ay inyong lingkod po, si Kamanong po. Dito po sa Tambayan Makabayan ay nagbabalik po at tayo po'y magsama-sama magkomentuhan. At sana po'y nasa maayos at mapayapa po kayong kalagayan. Magumpisa na po tayo. Komentuhan po natin. Ito pong pahayag ni Senator Cayetano nung isang araw mga kababayan. Ayon po sa kanya ay ibinigay daw po kay dating Senate President Soto ang warrant of arrest. Pero hindi po pinaalam sa ibang senador katulad po ni Cayetano. Hindi po niya alam dahil hindi po pinaalam. Sekreto po yata. Dahil nga po yung sinasabi po ni Senator Bato ay siya'y pinipigilan at kailangang pigilan para hindi makaboto at hindi mapalitan ang dating Senate President. Kaya nga po, ginamitan po ng warrant of arrest. Hindi kaya. Ito pa, pakinggan po natin si Senate President Alan Peter Cayetano sa kanya pong pahayag. Ito po. I think we should not May 11, 2026 for Senate President Alan Peter S. Cayetano, sir, as directed herewith is the sequence of events as to the reported assault on Senator Ronald De La Rosa. Earlier this morning, 0700 hours, NCR Chief Attorney Dong Gallo paid a call to the undersigned to coordinate an arrest order. As per agreement, the supposedly arrest should be effected when the warrant of arrest is presented as per guidance of former Senate President Vicente C. Soto. On or about 2 p.m., the warrant of arrest was shown to the former Senate President in the presence of the undersigned, but copies were not allowed to be distributed. Truly yours. So, the investigation will bear out what happened. The point I want to make is that even assuming fully coordinated yung arrest warrant, they should have approached Senator Bato or approached the Sergeant at Arms, given a copy of the warrant and negotiate his surrender because they are in Senate premises. Pero instead, nakipaghabulan sila. Hinabol nila, they attempted to stop Senator Bato from attending the session. Even ordinary arrest, konsehal, vice mayor, Sangguniang Panglalawigan, even SK. When they're in session, usually yung police pupunta doon, magpo-pause, i-coordinate sa presiding officer at sasabihin, ito ang warrant of arrest. So we cannot excuse yung paghahagod o yung habulan inside the Senate premises. Now, as to whether the NBI is justified, whether there are any criminal laws violated, whether there are administrative laws, we will wait for the investigation. So we are holding them in contempt precisely because of the actions they've taken and the manner in which they tried to not arrest but to prevent Senator Bato from reaching the Senate plenary hall. Mr. President, having held them in contempt, I believe an investigation is proper. Yes. Thank you, Mr. President. So we'll refer all of the comments after the previous referral to the Committee on Rules and Committee of Public Order. So all of these comments said in plenary. Yan po mga kababayan. Hindi pala pinaalam ni dating Senate President Soto. Lalong-lalo po sa Sergeant of Arms. At syempre, kaya po nagkaroon ng habulan. Dahil hindi rin po alam ni Senator Bato na meron na pong lalabas na warrant of arrest sa kanya. Hindi niya po alam. At hindi rin po alam sa Senado. Kaya nga po mga kababayan, kaya nga po ang lumalabas, pinipigilan po si Senator De La Rosa na makapasok sa plenaryo at makaboto na kailangan pong palitan ang dating Senate President. At tayo po'y nagpapasalamat at nagtagumpay si Senator Bato de la Rosa. Napalitan na po mga kababayan. At syempre mga kababayan, lumalabas po na talagang kahit po anong gawin pong katwiran, kahit po anong gawing palusot dahil para po sabihin na siya ay hindi guilty, magpapalusot siya na magpapalusot na wala siyang ginawang mali. Pero yung isang senador na kapwa mo senador,
may warrant of arrest na palang dala-dala, ni hindi mo man lang sinabi sa kapwa mo senador, hindi mo man lang pinaalam. Kaya nga sinasabi ni Senator Cayetano, ni Senate President Cayetano, kahit po sa SK, kahit po sa barangay, di ba pinaalam nila kung meron silang aarestuhin? Pinaalam nila. Bakit pagdating sa Senado, hindi nila pinaalam? Bakit sekreto? Samantalang yan naman po ang basic. Basic po yan eh. Lalo-lalo pagka ang aarestuhin mo ay taong gobyerno. Katulad po niyan, senador. Halal lang bayan yan, halal. Di ba kailangan gamitan mo ng tamang proseso para arestuhin mo? Hindi naman po bobo at hindi naman po kriminal yung arestuhin mo. Mambabatas, gumagawa ng batas. At syempre, susunod sa batas yun. Lalo-lalo kung ang dala mong warrant of arrest ay galing sa korte ng Pilipinas. Paano ka susundin? Halimbawa, kung ang dala-dala mo hindi naman galing sa korte ng Pilipinas. Katulad nung pinagmamalaki ni Trillanes. Galing sa korte ng Banyaga. Kahit naman ako, hindi ako magpapa-aresto. Kung ang ise-serve sa akin warrant of arrest galing sa ibang bansa. Dahil ako isang Pilipino. Dapat, bigyan mo ko ng warrant of arrest galing sa korte ng Pilipinas. Hindi po ba? Dahil may karapatan po ang bawat Pilipino na tayo po ay malitis sa ating bansa. Kung tayo talaga ay may kasalanan, hindi sa Banyaga. Hindi po ba? Dahil unang-una, parang pinatay mo na yung tao, pati ang pamilya nun. Pinarusahan mo na. Dahil napakalayo nung bansa na ipatatapon mo dahil sa pamumulitika. Hindi po ba? Kaya po mga kababayan, dahil nga po ang nakikita natin dito, komento natin, kaya rin kasi hindi pinaalam yata ni Tito Soto, sinikreto po ang warrant of arrest dahil nakita lang po ng sambayanang Pilipino ang warrant of arrest dahil hindi naman pinaalam ni Soto sa mga kapwa niya senador at piling-pili lang yata ang pinagsabihan. Si Trillanes lang po ang nagwawagayway na merong warrant of arrest. Pero alam na rin ni Senate President, ang dating Senate President. Kasi nga po, gumuho ang pangarap. Yan yung sinasabing Bulaga. Mula Luzon, Visaya, Mindanao hanggang Apari o hanggang Hulo, gumuho ang pangarap na maging Vice President instant di umano. Dahil pati po ang impeachment nila kay Sara ay mukha po yatang nalagay sa alanganin. Hindi kaya. Kaya maraming gumuho ang pangarap dahil kay Senator Bato de la Rosa. Dahil sa kanyang pagboto. Napaka-importante kasi ng boto niya. Hindi po ba? At ang pinakamasakit na mangyayari sa kanila, mapapalitan na po ang chairman ng Blue Ribbon Committee. At mukha po yatang makukumbida na at makapagsasalita na ang dapat magsalita dyan po sa Blue Ribbon Committee. Hindi po ba, Tito Soto? Mukhang lalabas na po yata ang tunay na mga pangalan na nadilibiran ng mga maleta. Hindi kaya Senator Lacson? Nagtatanong lang. At malalaman na po yata kung sino po talaga ang ulo at ugat, ang pinakamalaking ulo na may sungay pa, mga kababayan, pagdating sa pagnanakaw. Yan po ang aabangan po natin dahil po pilit po nilang nililihis ang issue ng korupsyon. Hindi ba, Tito Soto? Mukha yatang nalilihis. Nawala na ang focus sa flood control. Napunta na po sa impeachment at sa ICC. Kaya po kami ay umaasa na muli pong buksan ang nagbigay po ng kahirapan sa ating bansa. Naghirap po ang bansa, naghirap tayong mga Pilipino dahil ang pera na makakatulong sana na makapagbigay kahit gonting ginhawa ay pinagnanakaw pa nila, mga kababayan. Maraming salamat po. Thank you po Senator Cayetano. At least pinahayag mo ang katotohanan na talagang merong warrant of arrest at mismo ang dating Senate President ay alam niya na mismo. Kaya lang hindi mo nalaman dahil hindi naman pinaalam sa iyo. Maraming salamat po mga kabayan. Sana gusto po natin tambayan mga kabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa ating mga subscribers at patuloy po nagsusubscribe.
At ganun din po sa ating mga kababayan, sa inyo pong lahat na nagko-comment, like, share, at patuloy po nagsusubscribe. Mabuhay po kayo. Shoutout po sa inyo lahat. Thank you po. At thank you rin po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya. Shoutout po kay Eric Hershaw ng Canada, kay Jim Ari sa United Arab Emirates, Baby Roman at Ate Isa na Cagayan, Ani Jo, kay Tatay Nick ng Toronto, Canada, kay Mila Yi, Felipe Shapno ng Texas, USA, Jesus Valdepena, Rolando Guerrero, Ma'am LB and Sir Manny ng North Miami, Florida, USA, at si Rolando Timbol ng Alberta, Canada, si Melchorita Espinosa ng Orlando, Florida, USA, nabanggit na po natin, si Arthur Estraniero ng USA, Mika Legaspi at Frank Zamora ng California, USA. Maraming salamat po sa inyong lahat at ingat-ingat po kayo sa inyong pong mga paggawa. Shoutout po sa inyong lahat at God bless po sa inyong lahat. Ingat-ingat po tayo mga kabayan at konting tiis na lang po. Bye-bye!